Nahihiya ka ba, nawawala, o hindi sigurado sa direksyon ng iyong buhay? O nalulula ka na ba sa mga hamon ng buhay? Nangangarap ka ba ng magandang bukas ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula? Marahil ay sinubukan mo na ang maraming opsyon, ngunit hindi mo mahanap ang iyong mga sagot. Mas madalas kaysa sa hindi, pakiramdam mo ay isang bigat na nakasabit sa iyong mga balikat, at kahit anong pilit mo, hindi mo maitatago ang iyong buhay. Well, hindi ka nag-iisa. Ang lahat ay naroon sa isang punto, maging ang mga patriarch at matriarch ng pananampalataya, at ang mga tinitingala mo ngayon. Nais ng Diyos na ipakita sa iyo kung ano ang maaari mong gawin upang mabago ang iyong buhay. Kung curious ka, panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Madalas na sinasabi na ang maliliit, hindi gaanong kabuluhan na mga pagbabago ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto sa buhay ng isang tao. Ang pagbabago ng iyong mga gawi, pagkakaroon ng isang bagong mindset, paggawa ng isang matapang na desisyon, o paggawa ng mga hakbang sa sanggol ay maaaring maging sanhi ng iyong mahusay na turnaround at radikal na pagbabago. Sinasabi ng kasabihan, hindi mo maaaring patuloy na gawin ang parehong bagay o maging isang tao at asahan ang ibang resulta. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay nais ng Diyos na magkaroon ka ng matagumpay na buhay. Ang kanyang mga plano para sa iyo ay mga plano para sa ikabubuti mo. Sa 3 Juan 1:2 sinasabi ng Biblia, "Mahal kong kaibigan, dalangin ko na sana'y matamasa mo ang mabuting kalusugan at naway maging maayos ang lahat sa iyo, kahit na ang iyong kaluluwa ay nagiging maayos." Ito ang tapat na hangarin ng Diyos, ngunit mayroon kang tungkuling dapat gampanan kung dapat mong tangkilikin ang pagbabagong ito. Mayroong ilang mga lumang gawi na kailangan mong isara at ilang mga bagong gawi na kailangan mong yakapin. Hindi ka masyadong masanay sa kung paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay noon, gaano man katagal. Posible ang ninanais na pagbabago, ngunit handa ka bang bayaran ang presyo? Kahit gaano ka nakatagal na bubuhay, hindi pa huli ang paggawa ng utorn. Dapat ay handa kang magbayad ng halaga para sa iyong ninanais na pagbabago dahil ang pagnanais lamang ay hindi sapat. Narito ang 6 na bagay na dapat mong gawin upang makitang bumalik ang iyong buhay. Numero 1. Unahin ang Diyos. Ang Diyos ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Kung gusto mong makaranas ng pagbabago, hindi siya dapat ang iyong huling paraan. Kapag ang lahat ay nabigo, dapat siya ang iyong una at tanging paraan. Dapat siya ang iyong numero 1. Dapat mong unahin ang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Itinuro ni Jesus ang dakilang lihim na ito sa Mateo 6:33. Sabi niya, "Ngunit hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo." Lahat ng hinahanap mo sa kasalukuyan ay magiging iyo kung ilalapat mo lamang ang prinsipyo ng pag-uuna sa Diyos. Naaalala mo ba kung paano nakaligtas sa taggutom ang mahirap na balo ng Zarepta? Ito ay isa sa mga karaniwang kwento sa Lumang Tipan. Ito ay sa panahon ng matinding taggutom na nangyari sa paghahari ni Haring Ahab. Inutusan ng Diyos ang propetang si Elias na pumunta sa bahay ng mahirap na balo dahil naglagay siya ng isang tao upang pakainin siya. Ano sa palagay mo ang mararanasan ng isang mahirap na balo na may maliit na batang lalaki na aalagaan sa ganoong oras? Wala naman, di ba? Tulad ng nahulaan mo, ang kaawa-awang babaeng ito ay halos wala. Ngunit narito si Propeta Elias sa kanyang tahanan, batay sa mga tagubili ng Diyos, na humihiling na pakainin. Parang katawa-tawa, tama? Napakasama na nagkaroon ng taggutom sa lupain, at mas malala pa na ang babaeng ito ay hindi lamang isang balo, kundi mayroon ding isang maliit na batang lalaki na hindi kayang buhayin ang sarili, ngunit umaasa rin sa kanya. Iniulat ng Biblia na ang mahirap na balo na ito ay mayroon lamang isang dakot na harina at kaunting mantika. Namumulot pa siya ng mga patpat para ihanda ang matatawag na huli niyang pagkain para makasama niyang kumain ang anak at hintayin kung anuman ang mangyari sa kanila.
Sa ganitong kalagayan, si Propeta Elias ay lumapit sa kanya, at hiniling na maghanda muna siya ng isang cake para sa kanya, at pagkatapos ay ang natitira para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, malamang na iyon ay isang mahirap na tagubilin na dapat sundin. Pero sumunod naman siya. Sa kabutihang palad, kung paanong ang salita ng Diyos ay nagmula sa bibig ni Propeta Elias, ang babaeng ito at ang kanyang anak ay nakaligtas sa taggutom, at ang kanilang banga ay hindi kailanman laman. Siyempre, ang mahirap na balo at ang kanyang anak ay hindi makakaligtas sa taggutom kung hindi siya sumunod at naglaan para sa propeta ng Diyos. Tandaan, hindi humiling si Elias na pagsilbihan siya pagkatapos masiyahan ang mahirap na balo at ang kanyang anak. Napaka-espesipiko niya sa pagsasabing, ihanda mo muna ang akin, at pagkatapos ay maaari mong ihanda ang iyong sarili at ang iyong anak. Gayunpaman, sumunod ang balo. Dapat mong matutunang unahin ang Diyos upang tamasahin ang supernatural na supply sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Maaari mong itanong, paano ko unahin ang Diyos? Ito ay napakasimple. Gawin itong panuntunan na laging gawin ang Diyos na iyong numero 1. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng anumang desisyon nang hindi humihingi sa Kanya at nakakakuha ng Kanyang pagsang-ayon. Palagi kang magdarasal tungkol sa anuman at lahat at hihingi sa Kanyang patnubay. Ibibigay mo sa Kanya ang iyong makakaya, kahit na ito ay hindi komportable. Kadalasan, hindi ito magiging maginhawa. Kapag inuna mo ang Diyos, gaya ng sinasabi ng kasulatan, buong puso kang magtitiwala sa Kanya. Hindi ka mananalig sa iyong pangunawa, at sa lahat ng iyong mga paraan, kikilalanin mo siya. Pagkatapos, tulad ng kanyang ipinangako, ituturo niya ang iyong landas. Sa makatuwid, upang maranasan ang pagbabago sa iyong buhay, dapat kang sumangguni sa Diyos bago kumilos. Ang kanyang mga iniisip ay dapat nasa iyong puso, ang unang bagay sa iyong paggising at ang huling bagay bago ka matulog. Numero 2. I-renew ang iyong isip. Kailangan mong malaman na walang tao ang mas malaki kaysa sa kanyang mga iniisip. Ang iyong isip ay ang iyong pinakamalaking asset. Mayroong isang popular na kasabihan. Ipakita mo sa akin ang isang taong nakamit ang kadakilaan, at ipapakita ko sa iyo ang isang taong naglinang ng kaisipan ng kadakilaan. Magpakita ka sa akin ng isang maliit na tao, at ipapakita ko sa iyo ang isang taong maliit ang isip. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kung paanong iniisip ng isang tao sa kanyang puso, gayon din siya. Naaalala mo ba ang kwento ng 10 espiya sa kasulatan? Nagpadala si Joshua ng 12 lalaki, bawat isa ay kumakatawan sa isang tribo ng Israel, upang suriin ang lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanila at magdala ng isang ulat. Ayon sa kasulatan, 10 sa mga espiya ang nagdala ng masamang ulat na ang mga taong naninirahan doon ay mga higante at sila ay parang mga tipaklong sa harap nila. Gayunpaman, 2 lalaki lamang, sina Joshua at Caleb, ang bumalik na may magandang ulat. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan nila? Ang mindset nila. 10 sa mga espiya ay may maliliit na pag-isip, sabi pa nga nila maliit sila sa paningin nila. Alam mo ba na may koneksyon sa pagitan ng iyong pisikal na mga mata at iyong isip? Ang mata ay isa sa mga pintuan na patungo sa isip. Upang palawakin ang pangitain sa isip ni Abraham, inilabas siya ng Diyos at sinabi sa kanya na tumingin sa mga bituin sa langit at sa mga buhangin sa lupa. Sinabi niya sa kanya na hanggang sa nakikita ng kanyang mga mata, ito ay magiging kanyang mana at sa kanyang mga anak. Kaya ang tanong ay, gaano kalayo ang nakikita mo? Ang dahilan kaya kung nasaan ka pa rin ay resulta ng iyong pag-isip. Ang mabuting balita ay maaari mong linangin ang isang mahusay na pag-isip. Ang iyong isip ay mayabong na lupa at maaari mong itanim dito. Kung ano ang iyong itinanim dito ay tumutukoy kung ano ang iyong aanihin. Alalahanin ang kautusan ng pag-aani, kung maghahasik ka ng kaunti, mag-aani ka ng kaunti. Kung maghahasik ka ng sagana, mag-aani ka ng sagana. Kaya, natitira para sa iyo na maghasik ng magagandang buto. Gayunpaman, anong uri ng binhi ang maaari mong itanim sa iyong isip?
Ito ay impormasyon. Nag-iisip kung paano linangin ang mindset ng kadakilaan. Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Joshua ang isa sa mga pinakamahusay na susi sa tagumpay sa Joshua 1:8. Sinabi niya, huwag mong pabayaan ang aklat na ito ng kautusan na mawala sa iyong bibig. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayon ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Ang pagmumuni-muni sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagbabago sa isip. Nagbibigay daan ito sa iyo na magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa iyong sarili. Malalaman mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, at makakatulong ito sa iyong pabulaanan ang mga kasinungalingan ng dyablo. Kapag pinag-iisipan mo ang salita ng Diyos, mababago ang iyong isip. Halimbawa, sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ang ulo at hindi ang buntot, at ikaw ay nasa itaas lamang at hindi kailanman nasa ibaba. Kapag nagninilay-nilay ka sa salitang ito, binabago nito ang iyong kaisipan. Malalaman mo na hindi ka dapat maliit at may lugar sa itaas. Sa lalong madaling panahon, malapit mo nang maranasan ang kadakilaan. Ito ay dahil ikaw ang iniisip mo. Gayon din, bantayan ang mga tarangkahan na humahantong sa iyong isip, iyon ay ang iyong mata at tainga. Pakanin ang iyong mga mata sa pagiging positibo. Tingnan kung ano ang iyong nakikita at dagdagan ang iyong paningin. Huwag pansinin ang mga naysayers. Iwasan ang anumang boses na nagsasalita lamang ng mga imposible. Sa halip, tumugon, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Maaari mo ring baguhin ang iyong kapaligiran, magbasa ng mga aklat, at mangako sa mga mensaheng nagbibigay inspirasyon na magsasabi ng mga tamang salita sa iyong puso. Huwag maging mababaw na mag-isip. Kung masigasig mong gagawin ang lahat ng ito, makikita mo ang pag-ikot ng iyong buhay. Bilang 3, hayaan ang takot at yakapin ang pananampalataya. Ang takot ay pagkaalipin, at sa kasamaang palad, binibihag nito ang maraming tao. Ang takot ay isang masamang espiritu mula sa dyablo na nagpapanatili sa iyo na nakagapos sa lugar. Itinatanggi ka nito mula sa pamumuhay ng iyong buong potensyal. Kita mo, napakaraming inilagak ng Diyos sa iyo. Marami siyang namuhunan sa iyo, at inaasahan niya na magbubunga ka ng napakalaking pagtaas na magdadala sa kanya ng malaking tubo. Huwag mong isipin na ikaw ay maliit dahil ikaw ay hindi. Sinabi niya na ibinigay niya sa iyo ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, kaya hindi ka karaniwan. Gayunpaman, kailangan mong umakyat. Dapat kang umalis sa iyong comfort zone at maniwala na mayroon ka ng lahat para magtagumpay. Maaaring nabigo ka sa isang partikular na bagay ng maraming beses, ngunit patuloy na subukan. Hindi bababasa, sinasabi ng Biblia na ang isang matuwid na tao ay babagsak ng 7 beses, at siya ay babangon muli. Kaya bakit mo ibinaon ang iyong ulo sa kahihiyan at ayaw bumangon? Ang mga hamon at pag-urong ay tiyak na mangyayari, ngunit hindi ka nila dapat tukuyin. Si Gideon ay isang tao na kakaunti o walang pananampalataya sa kanyang mga kakayahan. Kahit na ang anghel ay sumaludo sa kanya, na tinatawag siyang isang taong may tapang, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga pandinig. Ngunit sa paghihikayat ng anghel, nabago ang kanyang buhay. Pinamunuan niya ang mga 300 lalaki sa digmaan, at nanalo sila. Hindi lamang iyon, naging isa siya sa mga hukom na namuno sa Israel. Ang parehong Gideon na nagtatago mula sa mga Midianita. Kaya ano ang nagbago? Binitawan niya ang kanyang mga takot at niyakap ang pananampalataya sa Diyos, at kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang isa pang halimbawa ay ang kay David at Goliath. Pinahihirapan ni Goliath ang buong bansang Israel. Sa loob ng 40 araw, palagi siyang pumupunta at takutin ang mga Israelita. Natakot ang lahat ng mga sundalo, pati na ang hari, salamat sa pagiging higante niya. Nangyari ito ng ilang araw hanggang sa umakyat si David, isang maliit na pastol at ang huling anak ni Jesse, na walang naunang pagsasanay bilang isang kawal maliban sa katotohanang pinatay niya ang oso at leon sa ilang.
Sa pagsasalaysay ng kanyang mga nakaraang tagumpay at pagtitiwala sa Diyos ng Israel, nangahas siyang harapin ang dituling Filisteo na nananakot sa bayan ng Diyos. Gumawa ng malalim na pahayag si David na dapat mong tandaan. Sa 1 Samuel 17:32, sinabi ni David kay Saul, "Huwag mawalan ng puso ang sinuman dahil sa Filisteong ito. Ang iyong lingkod ay pupunta at lalaban sa kanya." Ang Filisteo dito ay maaaring kumatawan sa anumang bagay sa iyong buhay na hindi lumuluwalhati sa Diyos. Maaaring ito ay anumang sakit na punto sa iyong buhay, mga problema, pangyayari, o anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng problema. Anuman ito, huwag mawalan ng loob. Harapin ang problema sa pangalan ni Jesus, at ikaw ay magtatagumpay. Alam mo na ang iba pang kwento. Tinalo ni David si Goliath gamit ang isang lambanog at isang bato. Ito ang parehong tao na naging mandirigma mula noong kanyang kabataan. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit posible ito dahil pinasigla ni David ang kanyang pananampalataya. Madalas gustong alagaan ng Diyos ang iyong kaso at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay, ngunit ang kawalan mo ng pananampalataya ay humahadlang sa Kanya. Pakawalan mo kung anuman ang kinatatakutan mo. Ito ba ay takot sa hindi alam o pagtanggi? Anuman ito, hayaan ito at yakapin ang pananampalataya sa Diyos at sa iyong mga kakayahan na ibinigay ng Diyos. Hindi ito panawagan para ipagmalaki kundi kilalanin ang mga mapagkukunang inilagak ng Diyos sa iyo at ang magandang landas na Kanyang inukit para sa iyo at humakbang sa kung ano ang sa iyo. Sabihin sa iyong sarili, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hayaan mo ang iyong mga takot dahil kadalasan, ang iyong kinatatakutan ay natatakot sa iyo. Tandaan ang kahulugang ito ng takot, maling katibayan na lumalabas na totoo. Nakatulong ba ang alinman sa mga ito? Mayroong higit pang mga bagay na maaari mong gawin upang matiyak ang turnaround na ito. Numero 4, iwanan ang mga nakaraang sakit at pagkakamali. Ang isa pang paraan upang maranasan ang pagbabago ay ang pakawalan ang mga nakaraang sakit at pagkakamali. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng iyong nakaraan para tamasahin ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang iyong nakaraan ay ang iyong nakaraan, iwanan ito doon. May mga bagong pagkakataon para sa iyo upang galugarin, at hindi mo maaaring panatilihin ang pag-aalaga ng mga sugat ng nakaraan. Ito ay nakakaubos ng enerhiya at nakakaubos ng oras. Mabigat na pasanin ang bigat ng mga nakaraang sakit at pagkakamali. Ito ay nagpapabagal sa iyong paglalakbay at nagpapanatili sa iyo sa lugar. Para sa record, hindi iyon magandang lugar. Ang pag-aaral mula sa iyong mga nakaraang pagkakamali ay okay, ngunit huwag masyadong mag-isip sa mga ito. Ang Diyos ay nasa negosyo pa rin ng muling pagsusulat ng kwento ng isang tao. Maaari rin niyang isulat muli ang iyo. Kailangan mong makita ang magandang kasulatang ito. Sinasabi sa Isaias 43:18, bawas 19, kalimutan mo ang mga dating bagay, huwag mong isipan ang nakaraan. Tignan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay sumisibol, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at batis sa kaparangan. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang bitawan ang nakaraan? May mga mas magandang pagkakataon sa hinaharap at ang landas ng matuwid, ayon sa Biblia, ay tulad ng unang sinag ng bukang liwayway na nagniningning ng mas maliwanag hanggang sa ganap na liwanag ng araw. Nais ng Diyos na lumiwanag ka ng mas maliwanag, ngunit hindi mo magagawa iyon kung patuloy mong alalahanin ang nakaraan. Kahit ang Diyos ay hindi naaalala ang iyong mga kasalanan basta't ipagtatapat mo at talikuran ang mga ito, kaya bakit kailangan mo? Huwag hayaang pahirapan ka ng dyablo ng pagkakasala. Si Maria Magdalena ay isa sa mga tagasunod ni Jesus, ngunit ang babaeng ito ay may 7 maruruming espiritu bago niya nakilala si Kristo. Pinalayas ni Jesus ang mga demonyong ito sa kanya, at sa halip na malunod sa awa sa sarili at pagkakasala, pinahahalagahan niya siya sa pamamagitan ng pagbasag ng kahon ng alabastro na nagkakahalaga ng pagpapahid sa mga paa ni Jesus sa harapan ng lahat. Si Jesus, nang tinutukoy ang gawaing ito, ay nagsabi na inihanda niya siya para sa kanyang libing.
And guess what? Si Maria Magdalena ay kabilang sa mga unang nakatanggap ng balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pag-alala sa nakaraan ay nagdudulot sa iyo ng sakit dahil ang iyong mga pagkakamali sa nakaraan ay nakawin ang iyong kagalakan at ang kagalakang ito ay mahalaga. Kailangan mo ang kagalakang ito upang makalabas sa balon ng kaligtasan. Alam ito ng dyablo at iyon ang dahilan kung bakit pinananatili kang nakagapos sa mga tanikala ng iyong nakaraan, binubuksan ang mga lumang sugat upang patuloy kang masaktan. Magiging madali ba ito? Hindi. Ngunit maaari kang sumuko kay Jesus. Kaya kanyang pagalingin. Isa sa mga tungkulin ni Jesus sa buhay ay ang pagalingin ang mga bagbag ang puso. Magpasya na patawarin ang sinumang nagkasala sa iyo, kabilang ang iyong sarili. Iharap ang iyong puso kay Jesus para sa pagpapagaling at paglilinis. Yakapin ang bagong buhay na ibinibigay ni Jesus. Tanggapin na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang lahat ay bago na. Move on at huwag mong hayaang pabagalin ka ng nakaraan mo. Kung kailangan mong makaranas ng pagbabago, ito ay isang sadyang pagsisikap na dapat mong gawin. Numero 5, irealin ang iyong mga prioridad. Ang isa pang bagay na kailangan mong bigyang pansin at gawin upang mabago ang iyong buhay ay muling ihanay ang iyong mga prioridad. Tulad mo, si Martha ay nabigatan sa napakaraming bagay. Siya ay nabigla, siya ay nasa buong lugar na sinusubukang gawing komportable si Jesus kapag siya ay bumisita. Ngunit naroon si Maria, na nakatuon sa isang bagay, natututo sa paanan ni Jesus, mahinahon at hindi nababagabag. Nagreklamo si Martha, ngunit tingnan ang tugon ni Jesus sa Lucas 10:41. Marta, Marta, sagot ng Panginoon, ikaw ay nababahala at nababagabag sa maraming bagay, ngunit kakaunti ang kailangan. Pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi ito alisin sa kanya. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay at hindi mo kailangang maging lahat sa lugar. Hindi nito ginagawa ang lahat ng bagay na mahalaga, ang mahalaga ay ang paggawa ng mga mahalagang bagay. Tanungin ang iyong sarili kung ano ang kailangan mong gawin. Kung hindi mo pa nagagawa ang mga ito noon, oras na para magsimula ka. At kung dati mo nang ginagawa ang mga ito, unahin mo ang mga ito at pag-ibayuhin ang iyong pagsisikap. Kailangan mong magmapa ng oras para mag-imbentaryo ng iyong buhay. Maaari mong isulat ang lahat ng mga aktibidad na iyong kinasasangkutan at simulan na ilagay ang mga ito sa pagkakasunod-sunod ng kahalagahan. Huwag mong unahin ang anumang bagay na hindi nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Maaaring ito ay mga tao. Okay lang bawasan ang ilang asosasyon. Maging intensyonal sa iyong ginagawa. Huwag sayangin ang iyong oras sa mga kalokohan. Hindi ka dapat matagpuan sa lahat ng dako na ginagawa ang lahat. Sinabi ni Apostol Pablo, lahat ay pinahihintulutan sa kanya, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Lahat ay pinahihintulutan, ngunit hindi lahat ay nakabubuo. Kailangan mong malaman ang pagkakaiba. Unahin ang mga bagay na nakikinabang sa iyo at iayon sa iyong mga layunin at pangitain. Anumang kulang dyan ay dapat itapon. Dapat kang maging matatag at walang kapatawaran tungkol dito. Marahil ay kinuha ng social media ang iyong oras. Gumugugol ka ng masyadong maraming oras nang walang pag-ingat sa pag-scroll sa Facebook at iba pang social app na inihahambing ang iyong totoong buhay sa social media ng ibang tao. O, sa'yo, hindi ito social media kundi mga serye-sari, kung kailangan mong bawasan ang ilan sa iyong mga paboritong palabas-sari na nagdaragdag ng kaunti o walang halaga sa iyo upang magkaroon ka ng oras para sa mas mahahalagang bagay. Mangyaring gawin. Alam mo ba na nalalapat din ito sa iyong pananalapi? Hindi mo dapat bilhin o pagmamay-ari ang lahat. Matutong ihiwalay ang iyong mga gusto sa iyong mga pangangailangan at magsanay ng pagpipigil sa sarili. Bumuo ng katalinuhan sa pananalapi upang mamuhunan ng higit pa sa mga asset kaysa sa mga pananagutan. May karunungan at kapayapaan sa pagiging maingat. Sabi ka bang malaman ang huling bagay sa listahan? Bilang ika-6, iwasan ang katamaran at yakapin ang pananagutan.
Ang isa sa mga pagkakamali ng karamihan sa mga tao, lalo na ang mga mananampalataya, ay ang iniisip nilang gagawin ng Diyos ang lahat para sa kanila at hindi na nila kailangang iangat ang isang daliri. Maaaring hindi nila ito ipahayag, ngunit inilalarawan ito ng kanilang mga aksyon. Dapat mong malaman na ang pagiging isang Kristiyano ay hindi isang lisensya upang mamuhay ng isang buhay na walang pananagutan at pangkaraniwan. Ang paghahanap sa Diyos ay hindi nagpapatunay sa katamaran at walang ingat na pamumuhay. Huwag magkamali na mamuhay ng iresponsable sa ngalan ng pagiging Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, dapat mong malaman na ikaw ay tinawag upang maging isang mabuting tagapangasiwa ng mga mapagkukunan, talento, at mga pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay dapat mag-udyok sa iyo na kumilos, gumawa ng masigasig, at gumawa ng matalinong mga desisyon. Hindi gagawin ng Diyos para sa iyo kung ano ang ibinigay niya sa iyo na gawin mo ng mag-isa. Gagawin niya lang para sa iyo ang hindi mo kayang gawin ng mag-isa. May tungkulin kang gampanan habang nagtitiwala ka sa Diyos na gaganap sa Kanya. Halimbawa, ang Diyos ay hindi maghahasik ng mga binhi para sa iyo, ngunit Siya ay magpapadala ng ulan upang ikaw ay magkaroon ng isang mahusay na ani. Kailangang gawin ni Pablo ang pagtatanim at si Apolos ang pagdidilig bago pinalaki ng Diyos. Sinabi ng isang dakilang tao ng Diyos, ang mga panalangin ay hindi magagawa para sa iyo kung ano ang magagawa ng pagsusumikap. Kung walang minsing na salita, mahalaga ang panalangin, ngunit hindi ito kapalit ng pagsusumikap at responsableng pagkilos. Wala sa mga patriarch at matriarch ng pananampalataya ang tamad. Hindi nakapagtataka na mapanatili nila ang mga pagpapala ng Diyos. Si Apostol Pablo ay isang tagagawa ng tolda sa kabila ng pagiging isang kilalang misyonero. Si Abraham ay mayaman sa mga baka, may mga pastol, at iba pa. Ang talinghaga ng mga talento ay nagbibigay diin sa pangangasiwa. Ang lahat ng mga alipin ay nagbigay ng mga ulat kung paano nila pinangasiwaan ang mga talentong ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon. Ang taong may 5 talento ay nagsumikap at nagparami ng mga talento. Sa pagtatapos ng araw, mayroon siyang 5 dagdag na talento. Totoo rin ito para sa taong may 2 talento, ipinagpalit niya ang 2 talento at tumanggap ng 2 pa. Ngunit ang may 1 talento ay ibinaon ito ng malalim sa lupa. Nang bumalik ang Panginoon, ginantimpalaan niya ang unang 2 tagapaglingkod at hinatulan ang huli. Hinihimok ng Biblia na anuman ang masumpungang gawin ng iyong mga kamay, gawin ito ng buong puso. Tandaan, ipinangako lamang ng Panginoon na pagpapalain niya ang mga gawa ng iyong mga kamay. Kung wala kang gagawin, wala nang dapat pagpalain ng Diyos. Kung gusto mong makaranas ng turnaround at tamaan ito ng husto, huwag maging tamad at iwasang magbigay ng dahilan. Sinasabi ng Kawikaan 22:13, ang tamad ay nagsasabi, may leon sa labas. Ako ay papatayin sa mga lansangan. Ang paghihintay upang maranasan ang pagbabago ay maaaring nakakapagod, ngunit hindi mo kailangang huminto sa paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mong gawin ng Diyos sa iyong buhay ay posible. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng higit sa lahat ng hinihiling o iniisip mo. Handa siyang gampanan ang kanyang bahagi, ngunit handa ka bang gampanan ang sayo? Minamahal, ang mga ito ba ay parang gusto mong gawin? Makatitiyak ka na kung gagawin mo ang mga praktikal na hakbang na ito, mararanasan mo ang banal na pagbabago, ang uri na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Magugulat ka kung gaano kaganda ang iyong buhay, at ito ay magiging mas maaga kaysa sa iyong iniisip. Kaya tukuyin sa iyong puso na isagawa ang 6 na lihim na ito na natutunan mo ngayon. Huwag ipagpaliban. Oras na para kumilos at magugulat ka kung paano babalik ang iyong buhay. Gayunpaman, hindi mo magagawa ang mga bagay na ito na iyong natutunan sa pamamagitan ng iyong lakas. Kailangan mo ng tulong ng banal na espiritu. Pagkatapos, upang matamasa ang tulong ng banal na espiritu, dapat kang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ito ay mangyayari lamang kapag isinuko mo ang iyong buhay kay Jesus. Kapag tiningnan mo ang ilang karakter sa Biblia na tinutularan ng mga mananampalataya, matutuklasan mong mayroon silang kaugnayan sa Diyos,
at pinuspos niya sila ng kanyang espiritu. Ipinapakita nito sa iyo kung gaano kahalaga ang banal na espiritu sa iyong pagsulong. Dapat mong hangarin at tanggapin siya sa iyong buhay para sa mga bagay-bagay ay maganap sa lugar. Pagkatapos, kumilos ka tulad ng babaeng may isyu ng dugo sa Biblia. Bumisita siya sa maraming manggagamot at ginugol ang lahat ng mayroon siya. Ngunit isang araw, napagod siya at sinabing, "Enough is enough." Siya ay tumahak sa ibang ruta sa pamamagitan ng paghawak sa laylayan ng damit ni Jesus, at ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Gaano ka kadesperadong mamuhay sa buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo? Ang iyong pagbabago ay maaaring magsimula ngayon kung ikaw ay desperado. Ngayon, buksan ang iyong puso at desperadong hangarin ang isang radikal na pagbabago. Kung handa ka nang isuko ang iyong buhay kay Jesus at maranasan ang pagbabago, ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya at anyayahan siya ng may pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kinikilala ko ang iyong Panginoon at kataas-taasang kapangyarihan sa aking buhay. Salamat sa regalo ng buhay at sa lahat ng binyayaan mo sa akin. Nalulula ako sa iyong pagmamahal at biyaya. Ngayon, inaamin ko na nagkamali ako sa iyo. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng malinis na puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mangyaring idirekta ang aking buhay at hayaan mo akong mapasailalim sa iyong pamumuno. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay at hayaan akong mabuhay para sa iyo. Salamat sa pagligtas sa akin. Mula ngayon, binibigyan kita ng ganap na kontrol sa aking buhay. Hindi na ako magtatakda ng takbo ng aking buhay, ikaw ang mamuno at ako ay susunod. Pakisuyong kontrolin ang aking pananalapi, kalusugan, pamilya at lahat ng tungkol sa akin. Natanggap ko ang biyayang magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi na ako namumuhay ayon sa aking pangunawa, pakidirekta ang aking landas. Hindi kita gagawing huling paraan at hindi kita dadalhin sa upuan sa likod. Halika at kunin ang gulong ng aking buhay. Tulungan mo akong hanapin muna ang iyong kaharian at ang katuwiran nito upang maibigay mo ang lahat ng naisin ng aking puso. Tulungan akong magbayad ng angkop na pagsusumikap sa iyong mga tagubilin. Tulungan mo akong magnilay-nilay sa iyong mga batas. Natatanggap ko ang tulong na kailangan kong i-renew ang aking isip. Ang aking isip ay pinalaki, at mayroon akong isang mahusay na pag-iisip. Hindi ako nalilimitahan sa aking nakikita o naririnig. Iniiwasan ko ang bawat negatibong boses na nagsasabi sa akin na hindi ko ito magagawa o makuha ang kailangan ko. Sa halip, natatanggap ko ang biyaya na pakainin ang iyong salita, at paniwalaan ang iyong mga ulat tungkol sa akin hanggang sa maging ako ang gusto mo. Please, Lord, patawarin mo ako sa mga panahong hindi ako masipag. Mula ngayon, natatanggap ko ang biyaya na maging masigasig at bigyang pansin ang mga detalye. Sinasabi ng iyong salita kung masipag ako sa aking gawain, tatayo ako sa harap ng mga hari at hindi sa harap ng mga tao. Habang nagsisimula akong maging masigasig sa lahat ng aking mga pagsisikap, itaas mo ako upang tumayo sa harap ng mga hari. Hayaang mabanggit ang aking pangalan sa mga lugar na mahalaga at inirekomenda sa matataas na lugar. Hindi kita bibiguin dahil kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ng iyong lakas. Panginoon, pagalingin mo ang aking puso sa mga nakaraang sakit at sakit. Pinapatawad ko ang sinumang nagkasala sa akin. Nilampasan ko ang aking mga kasalanan at pagkakamali dahil sinabi mong hindi mo na maaalala ang aking mga kasalanan. Alam kong pinawi mo ang aking mga kasalanan sa harap mo. Mangyaring tulungan akong gawin din ito upang mayakap ko ang kalayaang ibinibigay ni Jesus. Mula ngayon ay malaya na ako mula sa mga tanikala ng takot, pagkabalisa, at mga nakaraang kasalanan. Salamat dahil ang buhay ko ay pataas at pasulong na pagliko mula ngayon. Tatangkilikin ko ang magandang buhay na mayroon ka para sa akin, at ang dyablo ay hindi na magkakaroon ng panghahawakan dito. Tatangkilikin ko ang kabaguhan sa lahat ng aking pagsisikap, at lahat ng makakakita sa akin ay tatawagin akong mapalad. Habang ibinibigay ko ang lahat ng aking makakaya sa lahat ng aking ginagawa,
akit ako ng mga katulong ng tadhana. Sa awa mo, binabawi ko ang bawat pagkakataong nawala dahil sa pagpapaliban at katamaran. Mayroong pagpapanumbalik sa maraming fold. Tumatanggap ako ng banal na lakas at karunungan para iayon ang aking mga prioridad. Hindi na ako magtutuon ng pansin sa mga maliliit na bagay habang pinababayaan ang mga importante. Ako ay umayabong sa bawat panig at naglalabas ng mga bunga sa loob at labas ng panahon sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nakaka-inspire ba ito? Mangyaring i-like, ibahagi ang video, at mag-subscribe sa aming channel. Pagpalain ka ng Diyos at ipagkaloob sa iyo ang pagbabagong nais mo.